Good morning mga bata. So, nandito tayo uli para pag-aralan ang Christian values. Okay. So, bago tayo mag-start, ay mag-pray muna tayo. Okay. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay niyo sa amin. Lord, naway bigyan niyo po kami ng wisdom upang maunawaan po namin ang aming lesson sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga bata. So, excited na ba kayo na mapakinggan uli ang ating Christian values? Okay, ang ating Christian values na ituturo sa araw na ito ay makuha po natin sa Book of Mark. Yan, chapter 1 to chapter 5. Yan. So, sa teksto na yon ay meron tayong tatlong lessons. Okay, number 1, sovereignty na tinatawag na makapangyarihan. Number 2, compassion, mahabagin. At ang pangatlo, responsibility o tinatawag na tungkulin. Okay, so unahin natin yung lesson number 1, yung sovereignty. Okay, sa family, paano natin may pakita yung tinatawag po na sovereignty? So alam natin na si nanay, si tatay, sila ang may kapangyarihan sa kanilang mga anak. Hindi po ba? Now, eto nangyayari. Yung bata kasi, walang disiplina sa paggamit ng cellphone. Okay, ganito yan. Natapos ka nag-aaral ng gabi. Tapos mo na assignment mo. Pero dahil nakahiligan mo na maglaro ng Mobile Legend, nako, after ng paggawa mo ng assignment, ikaw ay naglalaro pa ng Mobile Legend. Kuminsan umaabot ka ng madaling araw. Siyempre, umaga, mahirap kang gisingin. So, anong mangyayari? Nalilit ka sa klase. Kung ganun lagi ang ginagawa natin, siyempre, ang magulang mag-alala. Bakit? Kasi kulang ka ng tulog. Now, dahil kulang ka ng tulog, siyempre, maapektuhan ang kalusugan mo. Kaya ang magulang, ang gagawin nila ay kukunin yung cellphone mo. Yan, grounded ka ngayon. So, kukunin yung cellphone mo, so wala kang gagamitin. So yan ang ibig ko sabihin. Kailangan meron tayong disiplina sa paggamit ng cellphone, di ba? Monday to Friday, pag-aaral yan, so huwag tayong gumamit ng cellphone, di ba? Pwede natin gamitin kung talagang kailangan sa assignment natin. Pero maglaro ng Mobile Legend ay hindi po pwede. Kasi mapupuyat po tayo niyan, di ba? So, kailangan may disiplina sa paggamit ng cellphone. Okay. Sa school naman, yan. So, alam natin, ang teachers natin, ang principal, ay sila ang may kapangyarihan sa estudyante, di ba? Yan. Now, may mga bata talaga na talagang matigas ang ulo. Talagang pasaway. Rebellious talaga siya. So, nung bata ko, meron talaga nangyari yan na classmate namin. Alam mo, yung classmate namin yan talagang magulo. Pag-away, sangkot ang kanyang pangalan. Pag may nawala sa school, sangkot ang kanyang pangalan. Kapag merong nasira sa classroom, yung bintana o yung blower, ay sangkot ang kanyang pangalan. Grabe pa nga siya. Pinapayak pa niya yung teacher namin. So dahil doon, alam nyo kung anong ginawa ng teacher at yung principal, nag-usap-usap sila kung anong gagawin doon sa bata na yun, yung classmate namin. Alam niyo, nagulat na lang kami kasi yung classmate namin, siya ay tinanggal sa school. So, na-kick out po siya sa school. You see? So, ibig ko sabihin,
pag tayo ay nag-aaral sa school, kailangan pakita natin na tayo productive. Kasi pag hindi tayo productive, ay alam mga bata, kung tayo ang sanhi ng gulo sa school, pinapayag natin ang teacher natin, sinisira natin ang gamit sa school, nako, sigurado, gagawa ang teacher o ang principal ng talagang papalisin ka sa school na yon, di ba? Kaya pag tayo nag-aral, magpakabait na tayo. Di ba? Yan, sumunod tayo sa ating mga guro. O sa Diyos naman, siyempre si God, alam natin, siya ang gumawa ng langit at lupa. Di ba? O, at hindi lang yan, ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos, siya ay nagpapagaling. Nagpapalayas ng masamang espiritu. O, at siya ay nagpakain ng maraming tao, 5,000 people, ganon kapangyarihan ang ating Panginoon Diyos. Yan. Okay, balik tayo sa Bible mga bata at sabay-sabay natin basahin. Jesus cast out an evil spirit. Jesus and his companion went to synagogue in Capernaum on Sabbath day. A man possessed by an evil spirit began shouting, "Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One sent from God." But Jesus said, "Be silent, come out of the man." And the evil spirit screamed and threw the man into convulsion. But then he left him. Okay. Alam niyo mga bata, ang story dito, si Jesus ay nangangaral po sa synagogue. Ayan. Tapos may lumapit na lalaki. Itong lalaki na ito siya ay nasapian ng masamang espiritu. Kaya habang nangangaral si Jesus Christ, abay, siya ay nagsalita. Sumigaw siya. Ano sabi niya? "Jesus, naparito ka ba para puksain kami? Alam ko, ikaw ay Diyos na banal." So, si Jesus Christ, nagsalita siya at kinuman niya yung tao na yon. Ang sabi niya sa masamang espiritu na umalis ka sa katawan ng taong yan. At alam niyo kung ano nangyari? Nangisay yung tao at umalis yung masamang espiritu. You see, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga bata, kaya niyang utusan ang masamang espiritu. Pero alam niyo yan? O hindi nakikita yon. Pero si Jesus, kaya niyang utusan tong masamang espiritu na umalis. O, you see? Yan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. O, ano pa? Ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Basahin natin uli sa Bible. Jesus heals man with leprosy. A man with leprosy came to Jesus, begging to be healed. So Jesus touched him and said, "Be healed." Instantly, the man was healed. Okay. Habang nangangaral si Jesus Christ, may lumapit naman na isang kitungin. Ayan. At lumuhod kay Jesus. At siya'y nagmamakaawa. Sabi niya, "Panginoon, kung ibig po ninyo mapagaling ako, gagaling ako." Ang sabi ni Jesus, "Ibig ko na gumaling ka." Alam ninyo mga bata, yung may sakit na ketong na yon, yung mama na yon, biglang gumaling, nawala yung kanyang ketong. Naku, milagro. No? Isang milagro, instant healing ang ginawa ng Panginoon. Nawala yung kanyang mga ketong, kanyang mga sugat, naging malinis yung kanyang balat. You see, yan ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. You see? O mga bata, meron pa na sa Bible kung paano makapangyarihan ang ating Panginoon Diyos. Okay. Basahin natin. Jesus heals a paralyzed man. 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They could not get to Jesus through the crowd. So they dug through the clay roof above his head. Then they lowered the sick man in front of Jesus. Then Jesus said to the paralyzed man, "Stand up."
take up your mat and go home, because you are healed. Then the man jumped up, took the mat, and left the crowd. O ito na namang senaryo na habang nangangaral si Jesus sa isang tahanan, marami ang tao na lumapit, dumagsa maraming tao. So meron namang 4 na kalakihan na dala-dala nila ang kanilang kaibigan na paralyzed. So pagpunta nila kay Jesus, nako, hindi sila makapasok sa bahay na yon. Bakit? Ay ang daming tao, punong-puno ng tao. So hindi sila makapasok. So ang ginawa tong 4 na magkakaibigan na ito, pumunta sila sa bubungan ng bahay. Binutasan yung bubungan ng bahay na yon. At doon nila unti-unting hinulog ang kanilang kaibigan na paralyzed. Now, nung pagkakita ni Jesus Christ doon sa paralyzed man na yan, nakita ng Diyos yung pananampalataya ng magkakaibigan na yon. Kaya sabi niya, ikaw, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. So you see, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo, mga bata, ay may pananampalataya, gagaling po tayo, di ba? Yun ang tinatawag po na kapangyarihan ng Diyos. Kung meron tayong pananampalataya. Mga bata, balik tayo sa Bible. Jesus calms the storm. Jesus said to His disciples, let's cross to the other side of the lake. But soon as their boat crossed the lake, a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. The disciples woke up Jesus because he was sleeping, shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Jesus woke up. He rebuked the winds and said to the waves, "Silent, be still." Suddenly, the wind stopped, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man? Even the winds and waves obey him." Okay, mga bata. Ang istorya dito, si Jesus Christ ay gusto niyang pumunta sa ibang ibayo, sa ibang lugar. Now, sumakay po sila ng bangka. So, habang nasa laot sila, si Jesus Christ ay nakatulog. Ngayon, habang sila nagbabaybay, alam po ninyo, dumating ang malakas na hangin at ang alon ay napakalaki. So, pati yung boat nila ay nalalagyan na ng tubig. So yung mga disciples, natakot sila. Sabi lang, "Panginoon, hindi mo ba alam na sa oras na ito, pwede tayong lumubog at mamatay?" So ginising nila si Jesus Christ. So paggising ni Jesus Christ, alam niyo mga bata, nirebuke niya itong malakas na hangin at huminto. Ganon din yung alon ng tubig. Huminto rin siya. Namangha ang kanyang mga disipulo. Sabi na, anong klaseng tao ito? Kahit hangin, kahit alon ay kaya niyang utusan. Hindi nila alam na si Jesus ay makapangyarihan. Kaya niyang i-control ang nature. So, you see? So, makapangyarihan ang ating Panginoon, mga bata. Kaya kung ano man alon sa ating buhay, may problema tayo, mga bata, lumapit lang tayo sa Panginoon at sigurado ko, tutulungan tayo ng ating Panginoon Diyos. Problema mo, may sakit ka, physical, o mag-pray ka kay God, pagkagalingin ka ni God. Ganun po, dahil makapangyarihan ang ating Panginoon Diyos. Okay. Okay mga bata, punta tayo sa pangalawang lesson natin.
compassion na tinatawag na mahabagin. Okay. So, sa pamilya, so hindi natin maiwasan yung may nagkakasakit. Diba? Now, halimbawa, nagkasakit si daddy. Tapos siya yung breadwinner lang, no, sa pamilya. Tapos si mama, aburido siya kung saan siya kukuha ng pera. Pambili ng medisina o dali niya sa ospital, yung bill. Na mga bata, kung tayo ay meron tayong awa sa ating mahal sa buhay, siyempre, kung meron man tayo na naipon, no, na save natin, yung savings natin, pwede po natin ilabas yun at ibigay po natin sa ating mama at makabili ng gamot. Yan ang ibig ko sabihin. So kung may nagkasakit, tulong-tulong po tayo sa pamilya na tulungan. Hindi po ba? Huwag natin pabayaan. Okay, hindi lang naman pera may tulong natin. Yung comfort na may bigay natin, malaking bagay po na may tulong natin sa ating pamilya. Kaya kung may problema yung kapatid mo, comfort natin. Kung may problema si mama, si papa, yes, i-comfort din natin. Huwag natin sabihin na dahil tayo anak, wala tayong magagawa para sa problema. Hindi. Kung sila, ma-encourage natin sila, pa, huwag kang mag-alala. Tutulungan din tayo ng Diyos. May awa ang Diyos. Tutulungan tayo sa ating problema. Huwag kang mag-alala pa. Ipapanalangin kita. So, ganun. No? Dapat meron tayong habag sa mga pamilya natin na may problema, may sakit, o meron silang pangangailangan. O sa school naman, paano natin ipakita yung compassion? Okay. Alam niyo mga bata, nung nagtuturo ako sa school, eto, napansin ko, yung tinuturo ako mga grade 6 pupils, isa doon ay naka-wheelchair. Dumpo talaga siya. So inisip ko, paano kaya nakakapunta itong bata dito? Ay layo-layo ng bahay nila. At paano siya nakaka-uwi? So dahil curious ako, tinanong ko yung bata, sabi ko, bata, sino ba naghatid sa iyo? Si mama, papa mo ba? Sabi niya, kung minsan si mama, si papa, pero kadalasan yung pinsan ko. Sino ang pinsan mo? Yung po yung classmate ko. Tinuro niya yung kanyang classmate, pinsan niya. So siya palang madalas na nagtutulak doon sa pinsan niyang lumpo na naka-wheelchair. Hanggang pag-uwi, sabi niya, siya rin ang nagtutulak sa akin hanggang makauwi kami sa bahay. Wow, sabi ko, wow, ang galing naman. Ang ganda ng samahan ninyo ng pinsan mo. So sabi ko doon sa bata, na pinsan niya na nagtutulak doon sa pinsan niyang lumpo. Sabi ko, ang bait mo bata. Sabi ko sa kanya, ituloy mo lang yan. Pagpapalay ka ng Diyos. So yan mga kapatid. No? Sa school, pag mayroon talaga nangangailangan, wag po natin silang pahindihan. Kailangan tulungan natin. Maawa tayo. Kasi hindi lahat ng panahon meron din tayo, di ba? May panahon na wala din tayo. Ngayon, kung wala tayo at di tayo marunong tumulong, baka pagdating ng panahon, wala tayo, wala rin tutulong sa atin. Kaya, maawa tayo sa mga taong walang-wala. Okay. So, mga bata, balik tayo sa Bible. Jesus heals on the Sabbath. Jesus went to synagogue and healed a man with a deformed hand. But since it was Sabbath day, Jesus' enemies accused him of working on Sabbath. So Jesus called the man to stand in front and turned to his critics and asked, "Does the law permit good deeds on the Sabbath, or it is a day for doing evil? Is this a day to save life or to destroy it?" Then he said to the man, "Hold out your hand." And his hand was restored. Okay. Ang bata. Ang istorya dito, habang nangangaral si Jesus Christ doon sa synagogue, etong mga critics naman,
ng mga tao, tinitignan nila. Kasi yung nangaral si Jesus Christ doon sa synagogue na yan, ay araw ng Sabat, kumbaga rest day. Hindi pwedeng magtrabaho. So, meron isang mama na nandoon sa synagogue na yun, na isang mama na paralisado ang isang kamay. So, dahil yung mga critics niya, inabangan si Jesus na magpagaling sa araw ng Sabat para may paratang sila sa kanya. So, naroon sila para gawin lahat yun. Para meron sila may sumbong. So, ang ginawa ni Jesus Christ, tinawag niya yung paralisadong tao. At sinabi niya sa mga tao, ano ba ang mas magandang gawin sa araw ng pamamahinga? Gumawa ba ng mabuti o gumawa ng masama? So, ang mga kritiko ni Jesus, hindi sila nagsalita, tumahimik sila, pero nandun yung kanilang nanggalit sa kanilang puso. Ito nga naman, di ba? Kaya kung meron tayong awa, mga bata, kahit araw ng linggo, ay tulungan natin yung mga tao na humingi ng tulong sa atin. Eh kung minsan, ay araw ng linggo, pupunta ako ng church. Pero may emergency. Kailangan nila yung presensya mo. Kailangan nila yung tulong mo. Huwag mo sabihin, ay, antay nyo muna ako magsimba muna ako. Bahala muna kayo dyan. Pagkatapos ko mag-church, tsaka ako kayo tutulungan. Hindi. Hindi ganun po. Ang ibig sabihin, kung talagang mayroon kang compassion, ora mismo. Walang pinipiling araw, walang pinipiling lugar. No? Kung talagang may awa ka, may compassion ka sa mga taong nangailangan, agad tulungan natin. Kasi yun ang kanyang pangangailangan. Sa oras na yun, nangangailangan siya. So, dapat tulungan po natin. Di ba, mga bata? So, yun tinatawag na compassion. Okay. Punta naman tayo sa pangatlong lesson natin. Ang tinatawag na responsibility. O sa Tagalog ay tungkulin. Ayan. Okay. Sa pamilya, paano natin ipakita yung tungkulin? Okay, mga bata. Minsan, hindi tayo nagiging aware sa nangyayari sa loob ng bahay. Okay, halimbawa, naligo ka. So, switch mo yung gripo. Now, may mga bata kasi na walang pakialam. Na pag binuksan yung gripo, pag natapos yung naligo, iwanan na lang. Diba? May mga batang ganun. Kumbaga, burara siya. So, walang disiplina. Ngayon, kung ganun ang attitude natin, tayo maligo, bahala na. Alam nyo, sayang. Bakit? Kasi yung tubig na yon, binabayaran ng magulang natin. Diba? O matutuwa ba magulang? Kapag nakita nila na tuloy-tuloy yung patak ng gripo na yan, na wala namang gumagamit. Diba? Siyempre magagalit siya. So, tayo na gumamit, dapat responsible tayo. Diba? O gumamit tayo ng CR. O, dapat malinis na daan natin, pag-alis din natin, dapat malinis din. Dapat responsible tayo. Okay. Sa school naman, paano natin ipakita na tayo ay responsible na tao o mag-aaral? Okay. Ito po yun. Pagkatapos ng klase sa hapon, kailangan yung mga gamit mo, iligpit mo. Hindi kung nasaan yung ballpen mo, nasaan yung notebook mo, nasaan yung books mo. Diba? Dapat iligpit mo yan. Kung may locker kayo, dapat doon mo ilagay sa locker mo. At bago kayo umalis ng classroom, see to it na malinis yung classroom. Ginamit yun na malinis, dapat umalis din tayo na malinis. Ganun po, dapat maging responsible din tayo. Di ba? O sa Diyos naman, paano natin pakita na tayo responsible? Alam niyo, hindi lahat ng mga kaibigan natin mabubuti, di ba? Minsan may mga kaibigan tayo masama talaga, masamang ugali. Di ba? Maraming bisyo. Di ba? Elementary pa lang, may bisyo na, naninigarilyo na. Oo.
nagsusugal na, karakos. Di ba? Marunong pa magsinungaling. Nagnanakaw pa. Alam mo, kung meron kang kaibigan ganyan, kung may concern ka, dapat responsible ka rin sa kanya. So, ang gagawin mo, dalhin mo siya sa church. Yayain mo siya, alika, kaibigan. Sunday, church tayo. Kahit sagot ko na ang pamasahe. Di ba? O may Bible study malapit sa inyo. Classmate, halika. Kaibigan, halika. Attend tayo ng Bible study. Maganda doon. Merong joyful song, masaya doon. Tsaka may merienda. Pero ang pakay mo ay madala mo siya sa Panginoon. Dahil pag narinig niya ang salita ng Diyos, I'm sure magbabago yung ugali masama. Magbabago yung classmate mo. Diba? Yan ang responsibility. Ginagawa natin ang ating responsibilidad sa ating pamilya, sa school, sa ating mga classmate, at ganoon din sa mga kakilala natin. Okay, balik tayo sa Bible. Jesus chose the 12 apostles. Jesus went up on a mountain and called out those one to go with him. There he appointed the 12 apostles. Peter, James, John, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Thaddeus, Simon, and Judas Iscariot. Their work is to accompany him and to preach, giving them the authority to cast out demons. O, alam niyo na ang story dito, si Jesus Christ ay pumili siya ng kanyang apostle. Sa lahat ng tinuruan niya, pumili siya ng 12 na apostle. So, ang purpose nito, pagpili niya, ay para meron siyang makakasama na mangaral sa mga tao. Okay? At binigyan sila ng kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu. See? So, ibig sabihin niyan, pag tayo binigyan ng responsibilidad ng ating magulang, dapat gawin natin. Huwag nating kakalimutan. At kapag responsibilidad natin yan, huwag tayo napipilitan. Dapat talagang nasa puso natin. Masaya tayong gawin yung ating responsibilidad. Yan ang gusto ng magulang. Diba? Kaya huwag natin kakalimutan yan. Pag binigyan tayo ng responsibilidad. Okay mga bata? Yan ang ating tatlong lesson sa araw na ito. Ano yung una? Tinatawag na sovereignty. Pangalawa, tinatawag na compassion. At ang pangatlo ay responsibility. Diba? So, in-encourage ko rin kayo na i-share nyo din ito sa mga kakilala ninyo. Okay. So, bago tayo magtapos, mga bata, tayo ay magpasalamat sa Diyos sa binigay niyang lesson sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Salamat sa mga lessons na natutunan namin na ikaw, Diyos, ay makapangyarihan sa lahat. Na dapat kami ay sumunod sa iyo, sumunod kami sa aming mga magulang, sumunod kami sa aming mga guro. At nakita din namin, Panginoon, na dapat mahabag din kami sa mga taong walang-wala. Dapat ay matulungan po namin sila. At nakita din namin, Panginoon, at natutunan din namin na dapat kami ay responsible sa bawat na binigay na responsibilidad sa amin. Dahil kami ay accountable sa kanila. Lalo na sa Panginoon, lalo na sa aming mga magulang, at ganoon din sa aming guro. Kaya Panginoon, salamat sa lesson na aming natutunan sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga bata, sa susunod na pagkikita, meron naman tayong ibang module na tatalakayin. So, salamat sa inyo. Bye-bye!